Mas maigi umanong antayin ang opisyal na pahayag at proklamasyon ng Commission on Elections bago pa magbigay ng formal na pahayag at pagbati ang Pangulong Duterte sa susunod na administrasyon. Our generation is very lucky. We are in a situation where the electronics ruled the day, and we have an election that was madali yung counting, the transmission of everything that is needed to complete the election process is almost over. But since there is no, as yet, any statement or proclamation coming from the COMELEC, we would rather just wait until we can congratulate them in the proper time. Sa panig ng punong hekutibo, kumbinsido siyang walang dayaang nangyari sa nagdaang eleksyon. Naniniwala ang Pangulo na naging malinis ang isinagawang halalan, bagamat may mga lumabas hinggil sa umano'y glitches bunsod ng pagmamalfunctions ng voting counting machines o VCM. Gayunman, sinabi ng Pangulo na mas mabuti na ding maimbestigahan niya ito ng COMELEC upang wala namang masabi ang mga nagdududa sa naging resulta ng eleksyon. Nauna rito, walang nakitang irregularidad ang mga statistics experts mula sa University of the Philippines hinggil sa consistent voting pattern sa partial at unofficial results ng 2022 presidential race. Pumutok ang aligasyon ng election cheating matapos na lumabas at makita ang quick count ng partial at unofficial tally of votes kung saan milya-milyang naungusan ni Marcos ang kanyang malapit na katunggali na si Vice President Leni Robredo. Sinabi ng UP School of Statistics na ang steady pattern sa unofficial outcome ng presidential race ay hindi nagpapahiwatig ng dayaan sa botohan. Mali rin na kaagad na ipagpalagay na nagkaroon ng manipulasyon sa mga boto dahil lamang napanatili ni Marcos ang malaking kalamangan kay Robredo sa presidential derby. Samantala, inirekomenda ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa idideklarang ika-17 Pangulo ng Pilipinas na atupagin ang Constitutional Convention. Anya, kailangan na talagang gawin ang nasabing hakbang at nakikita niyang may demand na palitan na ang konstitusyon. There is really a demand of the moment yung the changes ng Constitution. Whether you want to convert it into a federal or ngayon na, umpisa na kaagad. Kasi pag ginawa mo yan, yung patapos ka na, sabihin nila, you want to change some provisions in that Constitution to allow you to run. Gano'n, parang ginawa sa akin na itong si Duterte kasi gustong another term. Sus Maria Josep. Inyo na lang yan. Pero dapat umpisahan na sa bagong administrasyon. Kailangan talaga. Kasama rin sa iminumungkahi ng punong hekutibo sa kanyang successor ang pag-abolish sa party list system, gayong nagagamit lang anya ito laban mismo sa gobyerno, partikular ng mga makakaliwa na ang layunin ay sila ang pumalit sa pamahalaan. Kasabay nito, hinimok naman ng punong hekutibo ang mga Pilipino na suportahan ang mga magiging bagong elected leaders ng bansa. Jinky Baticados, IBC News.